How I passed the board examination for teachers, even if hindi ako matalino at kasing sipag ng ibang taong nag-aaral. This video was all about my story, tricks, and tips kung paano ako nakapasa sa board at kakapulutan nyo ng aral at motivation. I would like to share this experience sa all of you, sa mga magte-take, nagbabalak mag-take ng examination for teachers this September 2025. Gusto mo, ngunit nag-aalangan ka na baka hindi ka makapasa. At sa mga sumubok na at hindi pinalad at nawala ng pag-asang sumubok uli. Para sa inyo itong video na ito. Way back March 2024, nag-take ako ng examination for teachers dahil sabi nila ay hindi na raw makakapag-take ang unit earner kapag hindi makapag-take ng examination that time. Kaya sinabi ko sa sarili ko, mag-take ako, win or lose. At least may possibility pang makakapag-take ako kapag hindi ako pumasa. Back to the topic, ayun nga, hindi ako nakapasa sa unang pagkakataon sa kadahilan ng hindi ko pinaghandaan at hindi ko sineryoso. Nag-review ng 15 days at nag-rely ako sa ibinigay ng kakilala kong nakapasa mga 3 years ago na ang nakalilipas. Nang dahil nga sa paniniwalang okay na iyong soft copy na ibinigay niya at hindi na nag-rely sa iba at pinaprint ko pa iyon lahat at gumastos pa ako ng 2,000 pesos sa pagprint ng lahat ng iyon. Sa paniniwalang makakapasa ako. Confident ako sa sarili ko na makakapasa ako dahil halos na-memorize ko na ang lahat ng naroon pero bigo pa rin ako. 100% may paniniwalang makakapasa pero ang totoo, parang sumabak ako sa giyera ng walang bala. Dahil naniniwala ako sa luck that time at sa ibinigay sa akin na hindi naman pala updated. At iyon nga ang masaklap, hindi ako pinalad na makapasa sa unang pagkakataon. Pinaniwala ko ang sarili ko na hindi masakit dahil hindi ako masyadong nag-effort pero ang totoo, may kirot. Noong time na iyon, ay nagtatrabaho ako as an assistant restaurant manager while nagpa-process ng first exam. At tuwing pagdating ng bahay, ay wala na akong ganang mag-review pa dahil pagod na. Ngunit sinabi ng iba na hindi raw hadlang ang trabaho kapag may pangarap. Pwedeng oo at pwedeng hindi. Bakit? Nakadepende ito sa lakas ng resistensya kung gaano ka-healthy at katalinong tao. Sa madaling salita, nakadepende sa kakayanan ng tao. Hindi pare-pareho ang isip at lakas ng pangangatawan at sitwasyon ng tao. Pagkatapos nga ng examination noong March 2024, noong lumabas ang result at wala ang pangalan ko sa listahan ng nakapasa, nawalan ako ng gana na kahit tingnan man lang ang resulta nito. At noong time rin na iyon ay nakapag-resign na ako sa trabaho at waiting sa abroad. Ngunit hindi rin ako natuloy dahil sa kung anong rason ng nag-recruit sa amin. Nawalan ako ng hope. At one time, sa pagmumuni-muni ko, naisipan kong tingnan ang resulta ng examination ko at nakita kong may magandang resulta rin pala ang pagre-review ko noon. At kinulang nga lang talaga ako sa pagre-review dahil nakapasa naman ako sa professional education which is analyzation but bumagsak ako sa majorship at general education which is very subjective ang mga answers. Kaya't nasabi ko that time, kailangan lang pala mag-focus sa pagre-review. Dahil kaya ko naman ang analyzation. That time, I pray to God at isinulat ko sa notebook
ang prayer na iyon na naglalaman ng paghingi ng sign. Umuulan ng time na iyon at sobrang lakas na tila may bagyo at sobrang lakas ng hangin, kumukulog at kumikidlat. Nasa loob lamang ako ng silid at nakatingin sa bintana. Nakatitig ako sa labas na kung saan tumutulo o bumubuhos ang malakas na ulan. Lumuhod ako at nanalangin. Humingi ako ng sign kay Lord na kung confident akong makakapasa this September 29, 2024 examination. Ihinto niya ang ulan. Kasabay ng panalangin na iyon ay ang eagerness kong makapasa at mag-focus sa pagre-review. Noong una, akala ko hindi totoo ang sign at hindi niya ako pagbibigyan at pakikinggan. Dahil marami pa akong ginawa, kumain, naghugas ng plato, naglinis ng bahay, at noong nawala na ako ng pag-asang pagbibigyan ako sa sign na hinihingi ko, sinabi ko na lang, okay lang Lord, okay lang. Kung ayaw mo po, gagawa na lang po ako ng way para makapasa ako. At this time, gagawin ko po ang lahat at ibibigay ko po ang 100% best ko sa pagre-review na ito para makapasa ako. That point, bago huminto ang ulan, nakarinig ako ng sobrang lakas ng kulog sa kalangitan. At maya-maya'y umambon at tuluyang uminit na hindi ko aakalaing mangyayari dahil sobrang itim ng paligid na parang walang pag-asang huminto. Nag-thank you ako kay Lord sa sign na yon at hindi ko siya binigo sa binigay niyang sign na yon dahil ibinigay ko ang best ko. Hindi man ako naging top-notcher pero pumasa ako sa pangalawang pagkakataon. Lumabas ang result noong January 2025 kasama ang name ko sa listahan ng nakapasa. Huwag ka muna nga alis dahil sasabihin ko pa ang mga tips kung paano ako nakapasa kahit self-review lamang ako. Una, mag-enroll kay Sir Melvin Boracho for professional education and general education. At kung gusto ninyo, ay meron na rin siya sa kahit anong majors. Pero sa majorship ko during my review, nakarely ako kina Ma'am Donna and Ma'am Ruby, the duo top-notchers. Paano ba sila makokontak? Hanapin nyo lang ang FB page sa mga binanggit kong name page nila at i-chat na magpapamember kayo at meron kayong papayaran ngunit sa maliit lamang na halaga kumpara sa review center. Napakasulit naman. And pangalawa, alamin mo kung kaya mong mag-review kahit nagtatrabaho ka. At kung hindi naman at gusto mo talagang makapasa at kung meron ka naman munang magsusustento habang nagre-review ka, I suggest na mag-focus ka muna. Pero kung hindi mo kayang i-give up ang work mo at hindi kayang mag-review habang nag-work ka, I suggest malayo pa lang, mag-enroll ka na at bigyan mo ng time ang pagre-review sa day offs mo para kapag decided ka na, pwede ka na mag-take ng examination. Pangatlo, kumain ng 3 beses sa isang araw at tama sa oras para hindi magkasakit. Pang-apat, dapat sigurado at porsigido ka na gusto mong makapasa at mag-focus sa pagre-review. Pang-5, magpahinga kapag marami ng information at hindi na kayang i-intake ng otak mo. Pang-6, huwag papadala sa distraction. Pwedeng magpahinga pero huwag sobra. Pang-7, at higit sa lahat, huwag kakalimutang mag-pray para sa guidance sa pagre-review at pagdating ng examination. Guys, bago tayo mag-end sa video ito, gusto ko kayong bigyan ng tips during examination na huwag kumain ng pagkaing makasisira sa tiyan, kumain ng tama, huwag kakalimutan dalhin ng NOA at iba pang kailangan sa examination. Magdala ng diatabs just in case, huwag iiwanan ang paper sa taas ng chairs na walang takip or cover.
Iwasang mabasa ang papel at dapat nakapag-practice ng shading. Magbaon ng pagkain, relax at focus sa pagsasagot. Mag-pray bago at pagkatapos ng examination. Sana makatulong tong video na ito sa pagpasa ninyo ng board examination for teachers. Bye-bye! And now, you may bring out your LPT pin. Don't put it on yourselves. You will have to face each other. Pin on each other